everyone, back to business na po tayo. Ito po ay isang 4Y engine na 2.5 forklift. Ang makina pong ito ay isang Toyota, no? I don't know if Toyota patent lang or basta kagaya po ito ng Toyota na 4Y. So yun yung problema is yung cylinder head gasket sumabog na nag-cause na pumasok yung tubig sa mga chamber or sa piston. Mabuti na lang is hindi nag-hydraulic lock. So yun, yung tubig is lumabas lahat sa tambuchon. Tapos ang problema ang isa nito kaya hindi nag-hydraulic lock is yung mga barbula nito is singaw. So yan po, naikabit na namin yung cylinder head. Basic naman yung pagkabit ng cylinder head. Importante is alam mo yung tamang torque ng mga cylinder head bolt, no? So dito is sa mga palad wala po kaming tama or appropriate tools, no, sa pagkabit ng rocker arm assembly. So yan po, mano-mano, tiyaga at pasensya po yung baon namin dito para maikabit siya ng tama, walang sablay, walang tukod, no? So double check lang po palagi sa pagkabit ng rocker arm na mano-mano. Kailangan lang tiyaga, no? So double check nyo yung mga fitting tsaka clearances, no, para hindi back job yung trabaho. Gustuhin ko man po na ipakita lahat yung pagkakasunod-sunod, pero medyo matatagalan po tayo. So fast forward natin, pakita natin yung finish na pag-assemble, no, na nakakabit na yung rocker arm. Yan po yung basic na pagkabit. Basic kasi kulang-kulang po kami sa gamit, pero kayang-kaya naman sa ganyan na paraan. Pasensya lang, tiyaga. So ito na, hinihigpitan na po namin yung rocker arm. Sa pag-assemble po na ganyang paraan, siguraduhin nyo lang po na walang sala, no? What I mean is yung walang tukod. Baga sabihin niyo po na 4K to na makina, no? Meron po silang similarities sa 4K, pero ito po is equipped na ng hydraulic lifter valve, no, na kung tawagin. So ito po is medyo advanced na makina kasi hindi mo na kailangan mag adjust ng valve clearance kasi siya na po yung automatic kung nagbibigay, no? So maliban na lang kung may problema sa pag-setting ng valve, kasi kahit may tendency po kasi na kahit gumagalaw yung valve lifter is kulang, no? Kulang sa tulak, so kulang sa opening, so kakapusin yung makina sa gasolina. So dito na part is pagkatapos na may kabit ng tama yung rocker arm, kailangan nyo po i-double check, no? So sa pamamaraan ng pag-ikot ng makina, no, from 1, 3, 4 to na firing, the whole cycle po, no? Be sure huwag nyo pong madaliin kasi para hindi po sayang yung trabaho. So ikutin nyo po ang makina isang cycle or higit pa, mas mabuti, no, sa akin is 3 hanggang 4 na cycle o turns ng engine yung ginagawa ko para ma-double check kung wala ba talagang tukod, no? So sa ganyan po, clearance chine-check ko kahit alam ko na bibigyan siya ng tamang clearance ng hydraulic lifter valve or hydraulic valve lifter, is kailangan ko pong i-double check, no? Kasi dala ng hindi po kami nagpalit ng mga bago, binalik lang yung mga luma, nag-valve reset lang. So double check po, huwag niyong kalimutan yan. Yan po yung pinaka-importanteng sandata natin, no? Double checking always.
So, sa part na to is tinatakpan na po namin yung valve or head, no? Or kinakabit na po namin yung valve cover. Bakit po kami nagkabit ng valve cover kagad? Para po sure na walang mahuhulog sa loob, no? While assembling or pagkabit ng mga accessories sa labas, no? The engine itself is tapos na po. Kailangan na lang natin diyang ikabit is yung mga accessories kagaya ng exhaust and intake manifold, carburetor, no? So may tendency po na may mahulog sa loob na nut or bolt. So para maiwasan ng mga ganyong pangyayari is takpan po natin, So tapos dito po takpan nyo po yun yung intake kasi nut po yung ikakabit nyo, baka mahulog din, no? Hindi nyo po matatagilid yung forklift. Ano po, first start. Yun. Ganda, no? So, yan po yung pag-top overhaul namin ng makina. Ito naman ay yung actual na pag-grind ko ng valve set tsaka valve head, no? Problema kasi niyan is sungaw o singaw, no? O hungaw kung sa Binisaya, no? Singaw po yung valve niya kaya kailangan i-grind kasi yung lapat is kulang, no? So yung valve mismo nito is kulang sa degree na kung tawagin, hindi naka 45 sa valve set. So yan, sinubukan kong i-manual pero malaki-laki po yung kailangan na iset o habulin. So nagdesisyon po kami dyan na dalhin na sa machine shop para maset ng mas mabilis, no? So para hindi na po kumain ng malaking oras. So ito po, once again, ito po ay isang 4Y engine, Toyota patent, China made na siya, no? So maganda naman yung performance, kailangan lang proper maintenance, tsaka yan yung kadalasang problema niya. Yung valve is hindi po kagandahan yung setting o valve resetting nila. Pag una spark plug nakatao dyan yung luwa sir kasi lindro. So ang kurente kay pangambak, so yung panisinon, no? Walay aksyon. So kani matik palong dyan yung primero palong ko na siya, no? Bakit possible problema, no? Pabutan ninyo guys. Another topic na po ni same engine, forklift gyapon. Pabuto na to. Daghang salamat.